Okay, good guys, no? Meron na naman tayong gagawin dito na Panasonic, no? So, it's 52 error ito, guys. So, nandito tayo ngayon, guys, sa Lower Bikutan, no? Malapit sa Camp Bagong Diwa. So, dito tayo nag-service ngayon. So, it's 52 error ito, guys, no? Yung gagawin natin, no? So, yun nga, no? Yung it's 52 error, guys, ay kaya natin i-repair yung board niyan kapag nagkaroon siya ng error, no? So, mayroon pala nag-comment sa atin, guys, na dahil sa pagre-repair daw natin itong H52, marami tayong nasisira na service center, no? So, yun ang pagkasabi doon sa comment, no? So, sa akin naman, guys, dahil ino-offer naman natin kay customer either repair or palit board tayo, no? Kasi depende naman kung anong kaya ng customer, no? Kung anong kakayahan niya para mag-repair, no? Kasi nga, kung tatungin natin yung customer, pag bibili sila ng board na nasa 8,000, 9,000, mas bibili na lang sila daw ng bagong unit, no? So, in-option naman natin yan, no? Nasuggest natin na papalit tayo ng board, ito yung price. Magpapalit tayo ng repair, nag-repair tayo, ito yung price, no? So, nasa customer pa rin yung discretion kung anong gagawin nila, no? So, siguro naman hindi naman tayo nakakasira ng service center, no? Yun lang sa may nag-comment sa atin na nasisira daw natin yung service center, no? So, tingin ko naman hindi naman, kasi nga pag service center naman ang tinatawagan ng customer, pinupuntahan ng service center, check naman nila, so binabayaran naman doon sa pag-check, no? So, yun, yung pagpapalit naman, siyempre dahil minsan hindi na kaya yung parts, no? Hindi kaya ng customer, kaya nag-option sila kung saan sila makamura, no? So, sa atin naman, ni-repair natin to, suggest din natin sa customer na either i-repair natin or papalitan natin siya ng board. So, same lang din naman. Pag kumukuha kami, guys, ng board sa service center din naman kami bumibili. So, tingin ko hindi naman nakaka-apekto ito, no, sa service center, no, yung mga ginagawa natin, yung pagre-repair ng board, no. So, yun, no. So, ito, it's 52 ulit, guys, ang gagawin natin. So, yun nga, no, ang H52 error, guys, common problem yan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng H52, yung hindi nyo binubunot sa saksakan after nyong gamitin. Yan lagi ang cost nyan, no. Hindi binubunot, lagi nakasaksak. Lahat ng mga nirepair namin na H52 error, ganun ang setup nila. Walang bunutan sa saksakan simula nung nabili, no. So, kaya nagkakaroon siya ng H52 error. So, sinasuggest natin, guys, na pagtapos nyong gamitin, i-unplug nyo yung washing machine nyo, no, para mas ma-prevent yung pagkakasira. Although hindi naman talaga wala namang tumatagal talaga, no, or walang forever na washing machine, talagang nasira yan. Pero may iwasan kapag hindi nyo lagi siya saksak. Ito lagi nyo lang i-unplug after siyang gamitin. So, tulad dito, guys, interview natin si customer, yun nga, lagi lang daw ito nakasaksak, walang bunutan, no. So, yan, H52 error ang resulta, no. So, yun, no. So, tayo naman, nag-share lang naman tayo ng kaalaman, no, para doon sa mga bagong technician, no. Kung gusto nilang matuto, ay sinishare natin. Kasi sa totoo lang, guys, napakadaming washing machine ngayon. Ang daming gumagamit ng automatic washing machine. Kulang po yung mga technician ng mga washing machine, no. So, yun. Kasi marami pang hindi masyado nila master yung washing machine, no. So, kaya tinuturo natin doon sa mga baguhan para kahit pa paano, guys, matulungan natin sila paano kumita, no? Kasi nga sa hirap ng buhay ngayon, no. So, mas maganda kung nakatulong tayo kung paano sila kumita, no, by tuturo natin yung mga sistema sa pag-repair, kung paano natin ginagawa yung mga errors, no. So, yun, no. Ayan. So, ito, guys, sunog na sunog yan. So, ayan na. Sinisimulan na i-repair ng ating kasama dito, no. So, yun. Yung nagre-repair nito, guys, yung kasama na natin. Kasi nga, hands off na tayo, guys, sa pagre-repair, no. Tayo na lang yung nagbibideo dito. So, ayan, guys. Pinanghinang na yung mga kailangang palitan. Ayan. So, yun. So, ayan, guys. Okay na yan. I-testing natin, no. So, yun, no. Kung gusto nyo magpa-repair sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page, Norcia Repair Shop, or sa aming number, guys, na nandyan sa description. Nandyan yung number natin, no, kung gusto nyong magpa-service sa amin, no. So, yun. So, aralin nyo lang sa mga gustong matuto ng H52 error. Aralin nyo lang, guys, no. So, simpleng
component lang naman ang kailangan mong i-check dyan, no? Resistor, capacitor, at saka yung mga regulator. Yun lang naman yun. So, basic yan sa mga electronics technician. So, yan. So, yan guys, okay na yan, no? Maayos na yan siya, no? So, kapag nagawa na natin guys yung H52, hindi na babalik yan, no? So, maaaring masisira yan, ibang error na naman. Pero yung H52 error ay hindi na lalabas yan. So, ayan, no? Pinipix na natin to para hindi rin mapasok ng moisture, no? Sisilant natin din. Ipipix na natin, no? Kasi nga, testing na naman natin siya kanina, no? So, yun. So, ipipix lang din natin yung pinagkakat natin, no? So, kami po nagsiservice, guys, ng Cavite, Laguna, Batangas, no? Kung gusto nyo pa-repair sa amin, no? So, sana yung mga service center, wag naman magtampo sa atin, kasi nga sa atin naman, buibili din naman tayo sa service center ng mga parts. Okay, thank you, bye-bye.